Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, alas 5:03 San Kulop. Maupay nga kulop. Anya naton mga balita sa yan nga pangurason. Ginpapasiguro ni Pangulong Marcos Jr. nga mahimo san maupay ang iba pa nga mga proyekto san DOTR kasunod san ginbuhat nga pag-ayos san mga pasilidad san Antique Airport. Pamatian tan detalye san report matikang Kandayana Manikani. Radyo Pilipinas Report. Gimpapasiguro ni Pangulong Marcos Jr. nga mahimo san maupay ang iba pa nga mga proyekto san DOTR kasunod san gimbuhat nga pag-aayos san mga pasilidad sa Antique Airport. Ginpapasiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging maayos ang ginbubuhat nga mga proyekto sa gobyerno. Sumala sa Pangulo, mga 120 milyon laan na gasto para sa bag-o nga mga pasilidad sa Antique Airport ngan 42 milyon siniyan gingamit para sa gintukod nga air traffic control tower sa ginyakan nga paliparan. Testigos ini sumala sa iya nga kung tama ang proseso sa mga proyekto, mas damupan mahihimo basi mapaupay ngan madugangan ang serbisyo nga ginahatag sa katawhan. Labot sa air traffic control tower, inayos na gihapon ang check-in counter sa paliparan, ang admin building, fire station, ngan iba pa mga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Jane Manikani, Work Immersion Students ng Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Calbayog. Legal Division Chief san ICI umatender sa bail hearing san mga akusado sa flood control scandal. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Remuel Olivas. Radyo Pilipinas Report. Ginpadayon luwat sa Sandigan Bayan ang pagdinig sa iling nga makapiyansan siya mga akusados na kaso sin malversation nga may kaugnayan sa ginsususpitsahan nga flood control scandal sa Oriental Mindoro. Iniyan ikanom nga bail hearing sa Sandigan Bayan sa 6th Division. Igan representar sa prosecution si Attorney Rufino Samuel Mantos, ang hepe sa Legal Division sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tumistigo base beripikaron ng mga detalye sa nisusumite nga judicial affidavit. Sa cross-examination sa depensa, iginiit sa mga abogado ang ginsuspitsahan nga kawaray pagdinig sa ICI ngan kawaray imbitasyon para sa mga akusado. Basi makapaghatag sin klarifikasyon bahin sa ginuusi sa nga kontrata. Padayon pa yan ang pangiana sa no Defense Council sa testigo. Samtang nagsakaliwat niya na nga adlaw ang Sandigan Bayan 5th Division sin preliminary conference para sa kaso sin graft na pasaka kontra kan Kongresista Zaldico ngan iba pa nga akusado. Para sa Bagong Pilipinas, Remuel Olivas, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. DPWH Secretary Dizon pinasisiguro na matatapos ang konstruksyon ng agahan flyover bago magpasko yan na ng 2026. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Leon Rio Cabanatan. Radyo Pilipinas Report. DPWH Secretary Dizon pinasiguro na matatapos ang konstruksyon nga agahan flyover bago magpasko yan na 2026. Pinasisiguro ni DPWH Secretary Vince Dizon nga matatapos ang aga ng flyover sa Pavia, Iloilo antes magpasko yana na 2026. Nagsagawa ang kalihim sa inspeksyon sa nakatengan nga proyekto nga upat na katuig na waray pa nakukompleto. Inampang niya si DPWH 6 OIC Regional Director Jose Alfroto basi hibaruan ang kasamtangan nga kahimtangan sa proyekto. Sumalakan Froto, gimpapatuman pa ang jet grouting activities sa 23 nga pier sang flyover bilang bahin sa pagpapakusog sa pundasyon. Ginsiring sang kilihim nga nakakairita ang magpagkadelay sa proyekto. Labi na sa mga motorista, sanglit mismo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos nga tapuson ini yana nga 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Leon Rio Banilla Cabanatan,
Work Immersion Students ng Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inian kabugusan san atong balita para yan nga pangurason. Padayon gyapon kamo mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news update. Ako si Jamaica Erbon para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.